Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Hindi natuwa si Gadon sa pagpunta nila kay Ador sa may hanging bridge kung saan nahulog ang isang naglalako ng balot. Dahil hindi niya inaasahan na makikita roon si Artemio at hindi rin niya alam kung ano ang pakay nito sa lugar na iyon. Kinabukasan, naghanda si Dahlia na mag-enroll. Naging paksa nila ni Marlon ang kabutihan ni Artemio at sinabi ni Marlon na mas makakabuti kung sundin ni Dahlia ang mungkahing kurso para sa kanyang pag-enroll. Sapagkat ang nais daw talaga ni Artemio ay maging isang scientist si Dahlia. Isang gabi, pinasulyapan ni Marlon ang pag-deliver ng mga kagamitang ipinag-utos ni Artemio na ipwesto sa ilalim ng bahay. Nabigla si Marlon nang makita ang mga nag-deliver. Naka-uniforme at nakamaskara ang mga ito na tila di baterya na sanay sa pagbubuhat ng mga kagamitan na agad na ipwesto sa underground. Sa pagkakataong iyon, nilapitan ba siya ng isa sa mga naka-uniforme? At pagkatapos noon, hindi na alam ni Marlon ang iba pang mga nangyari. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Kumusta kagabi, Marlon? Dumating bang sinasabi kong kagamitan o delivery? Oo, sir. Mabuti.
Siya lang kasi ang... Oh, napuyat ka yata. Kaya hindi na ako nagtaka na maaga kang nagising. Sir, Oh, parang hindi ka mapakali. May problema ba, engineer? wala. Wala namang problema, sir. Ang maganda, mag-exercise muna tayo. Kailangan din ng katawan ang exercise sa ganitong umaga. Maglaro muna tayo ng tennis. Okay? Oo, sir. Sana, itinanong ko na lang ang tungkol sa mga na-deliver na kagamitan. Pero, bakit parang hindi ko rin mailabas ng usaping iyon? Halika na, engineer. Oo, sir. Heto po ang bayad ko, Manong. Ang sukli mo ay Salamat. Tiisin ko pa ang pagtataksi para ihatid at sunduin si Amar sa paaralan. Pero ipagpapatuloy ko na rin ang planong bumili ng sasakyan at mag-aral ako ng magmaneho. Riani! Oh, Dalia! Sayang. Nakaalis na agad ang taxi na sinakyan mo. Magtataksi rin sana ako eh. Papasok na rin ako sa eskwelahan. Ay, hindi mo naabutan. Oo nga sayang. Riani, Oh, bakit? tinitiis mo pa rin magtaksi kahit may kaya ka na. Ano? Ikaw naman. Bumili ka na lang ng sasakyan mo para makisakay na rin ako paminsan-minsan. Kasama si Amar. Malapit na yon. Nag-aaral pa lang akong magmaneho. Ador, humanda ka. Ikaw ang magmamaneho ng kotse pabalik sa Hanging Bridge. Ano ba ang gagawin natin doon, Sal? Nakalimutan mo na bang sinabi ko? Hahanapin natin ang buhaya. Buhaya na naman. May reklamo ka? Ay, wala, sir. Sige. Kunin mo ang kotse. Oo nga pala. Isuot mo itong bota na to at gagamitin mo kapag umatake ang buhaya. Kailangang mag-iingat ka. Makakatulong ang bota na to. Ito ang panangga mo sa ngipin niya kung sakaling umatake. Oo, sir. Kukunin ko na rin ang bag ko. Sige. Sus Maria Josep. Ay, ano bang mga naiisip ng amo ko? Hanapin pa raw namin ang mga kaalyado namin sa mundong ito. Gadon, iho? Ano raw ang sabi ni Ador? Baka mabaliw kayo sa buhaya? Oo, Mama. Bakit naman? Ayaw niyo ba? Kasi parang kalokohan naman ang gagawin ninyo. Hindi yun kalokohan, Mama. Nakakatawa lang. Kasi takot na takot sila sa buhaya. Sino ba naman ang hindi matatakot? Nakakaaliw nga yung kwento ni Aris na minsang nakita niyang binangga ng buhaya ang isang bata noon. Pero hindi takot si Aris. Ano? Nakakagulat lang. Pero naging kaibigan pa niya ang buhaya. Pero, iho, Huwag kayong mangamba, Mama. Sigurado ako kung anong klaseng hayop yon. Baka naman hindi basta-basta buhaya.
Ano ang ibig mong sabihin? Baka totoo naman ang paniniwala ng iba na may engkanto. At isa siyang engkantado. Diba? Naiilang ako sa gagawin ninyo. Baka mapahamak kayo. Nandito na tayo sa ilalim ng hanging bridgeador. Opo, sir. Nakakatakot, sir. Parang wala ni isang tao ang pumupunta rito. Ano naman kayang pake ng ibang tao dito? Kung meron man, sila'y mangingisda lamang sa ilog. Pero syempre, dito sa ilalim ng tulay ang hinahanap natin. Hindi basta-basta buhayang pake natin dito. Sir, baka hindi lang buhaya ang makita natin dito. Baka multo pa. Huwag ka nang magreklamo. Yo. Isama mo na rin yung buhaya sa mga posibilidad. Ha? Si sir naman, parang lahat yata nakakatakot. Huwag ka nang magsalita, Dor. Shh! Huwag kang maingay. At ituloy na natin ang ating pagsisiyasat. Parang may nararamdaman akong parang palapit. Parang yun ang hinahanap natin. Ano ba talaga, sir? Ano ba ang iniisip niya? At ipinapasok kami sa ganito. Sige. Mauna ka. Ah, Huwag mo akong sundan, Dor. pero sir, para naman may proteksyon kaya kung biglang lumabas ng makamandag na ahas. Takot ka ba? Ah. Doon ka sa kabilang banda. Ipagbigay alam mo lang sa akin kapag may nakita kang palatandaan. Wala bang kinatatakutan si Sir Gadong? Anong ginagawa ng mga taong iyon sa ilalim ng tulay? Aha! Nakikita ko sila. Ano kaya ang pakay nila dyan? Abala ako sa pagsisiyasat ng lahat ng agos dito sa ilog. Pero lilinlangin ko sila. At baka madiscover nila ang lungga ng buhaya na nakatago sa ilalim ng malaking bato. Makikita nila kung ano talaga ang hinahanap nila at ano ang plano nilang gawin. Aha! Alam ko na kung anong gagawin para malaman ko rin kung ano ang sadya nila. Ano ba ito? Nakarating na ko dito sa makapal na damuhan sa gilid. Hindi ko makita ang dadaanan ko kasi natatakpan ng mga matataas na talahib at damo. Mas matangkad pa ang mga damong ito at talahib kaysa sa akin. Hindi na ako makita ni Sir Gadon dito. Nako.
Parang may gumalaw. Hindi ko makita. At baka mahuli pa ako. Ay, babalik na lang ako. Na, kahit pa medyo makalimot na ako. Yun na lang ang susundin ko. Babalik na lang ako. Ha? Diyos ko. Ano yun? Saan nanggagaling ang hunay? Wala na. Ay, tatakbo na lang ako palayo. Takbo! Takbo! Ay, ano yung nadampian ko? Ang lamig-lamig. Bigla na... Sawa! Ang laking sawa! May malaking bato doon. Pupunta ako sa banda ng bato yan. Nahulog siya. Pero di bale, susundin ko pa rin. Tulungan niyo ako! Ha? Linilingkis ako ng sawa! Si Ador yun. Ador! Saan ka na? Sumigaw ka para makita kita! Nahulog ka ba sa bangin? Ador! Sumagot ka! May gumalaw doon. Pero, hindi ko makita. Papalapit. Pero, kung si Ador yun, dapat nakikita ko siya. Ibig sabihin, hindi si Ador. Yun na, lumalapit na. Lapitan ko kung saan siya sumigaw. Ador! Sumagot ka! Doon. Doon ang gagaling ang tunog na lumalapit. Si Ador. Nakahandusay. Ador! Ador! Anong nangyari sa'yo, ha? Sir, papatayin niyo ang sawa. Barilin niyo ang sawa. Anong sawa? Nasaan ang sawa? Sir, ang paa ko nabalin na yata. Ang paa ko. Sige, kumapit ka lang sa akin. Sige, maupo muna tayo. Sir, hindi ko maigalaw ang isang paa ko. Hindi ako makalakad, sir. Diyos ko, liningkis ng sawa ang paa mo. Oo, madam. Dalhin ko sa ospital si Ador, Mama. Kailangan kong ipatingin sa doktor. Sir,
baka putulin nilang pa ako. Ayaw ko pong mawalan ng paa. Kailangan kitang ipatingin sa doktor, Ador. Hindi natin alam kung ano pang mangyayari sa'yo. Para kang batang umiyak. Huwag kang umiyak. Parang hindi ka lalaki. Halika, kumapit ka sa akin. Balik tayo sa kotse. Sandali lang. Magpapaalam ako kay Masa. Sasamahan ko kayo sa ospital. Huwag kang matakot, Ador. Walang nabali sa paa mo. Pero grabe ang sakit, madam. Yung sawa na pangit. Kung hindi niya binitawan pa ako, baka nadurog ang mga buto ko sa bukong-bukong ko, madam. Ano ang ibig mong sabihin? Binitiwan ka ng sawa? Oo. Naalala ko. Parang naawa pa siya sa akin. Kasi ang lakas ng iyak ko. Tapos binitawan din niya ang paglingkis sa mga paa ko. Ano? Baka hindi kayo maniwala, madam. Ay, talagang hindi ako naniniwala. Huwag mo akong lukohin, Ador. Hindi ako manloloko, madam. Totoo ang sinasabi ko. Parang may isip ang halimaw na pangit na sawa na yon. Bakit hindi pa ako pinatay? Oh. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Nagaton at Ador, Masa. Madam, Parang may isip daw ang sawa na lumingkis kay Ador. posible nga iyon. Dahil hindi rin naman siya pinatay ng sawa. Tignan mo si Gadon. Naniniwala siya na hindi masama ang buhaya. At ngayon, isinama pa niya ang sawa. Ay, ano raw ang gagawin sa mga yun, madam? Aalagaan daw. Naku po, mag-aalaga si sir ng mga bababangis na hayop. Dahil sabi raw nila, hindi sila nananakit. Hindi sila mabangis. Ay, Diyos ko po. Delikado ang iniisip na gawin ni Sir Gadon, madam. Nabawasan na. Natakot yung isa. At pati yung isa. Pero, ano kaya ang pakay nila? Ano ang plano nila na pumunta dito sa bagong teritoryo? Buhaya Komando. Nauunawaan ko na ang ibig sabihin ng pagtitig mo sa akin, Buhaya Komando. Gusto mo ba silang kunin? Alam siguro nila na hindi ka ordinaryong buhaya. Kung ganon, magpapahuli ka sa kanila. Pero siguraduhin mong hindi ka
nila sasaktan. Kung ganon, magkakasundo tayo, buhaya komanda! Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!